Hi, hello. I'm back. I'm back para pag-usapan naman natin po ngayon. Ang topic natin ngayon, this time, ay yung mga politiko na makakapalang mukha. Well, karamihan naman sila. Karamihan naman sa mga yan talaga makakapalang mukha. Pero ito po, ito ang parang talagang sagad sa kapal ng mukha. Sinong mga to? Ito ay yung mga aso, mga tuta, aso, mga kandidato ng Duterte. Di ba? Una dyan, si Bato. Bato de la Rosa, mag-focus tayo ngayon kay Bato de la Rosa, kay Bongo, at kay Alice Guo. Ito ang tatlong pinakang makakapalang mukha. Kasi, despite the truth na sila po ay nahaharap sa katakot-takot na mga heinous crimes na kahit anong deny, kahit anong pagpapanggap ang gawin, ay kitang-kita ang ebidensya. Pero pilit na nagmamalinis, pilit na napakasisinungaling, di ba? Itong si Bato de la Rosa, alam niya na, kahit alam na niya na mabaho na siya sa tao, ang baba na nga ng rating niya dyan sa survey. Alam niya na may kaso siya sa ICC. Alam niya na marami silang atraso sa taong bayan. Mga kaso na pilit idinideny. Na idinay man, nandiyan dyan ang katotohanan. Dumating na nga yata yung warrant of arrest ng ICC pero dinidedma lang. At bilib po ako mga kababayan sa talagang kapal ng mukha ni Bato de la Rosa. Kasi despite nga sa mga hinaharap niyang issue, mga negative issues na alam ng tao, pero nakukuha pa niyang humarap sa tao. Wow! Diba? May mukha pang ihaharap sa tao, sa media. Tapos parang very proud pa. Na tila baga, wala lang, parang walang nangyari. Hindi kaya ito mga kababayan, ito ay sinyalis ng isang tao na walang konsensya. Diba? Walang konsensya. Hindi nakikita yung walang kahihiyan. Walang kahihiyan. Sobra talaga sa kapal ng mukha. Well, sobrang naniniwala pa na may mga sumusuporta pa sa kanya, na siya ay mananalo pa rin. Ngayon, ito namang si Bongo ganun din. Alam ng mga tao. Alam ng buong bayan, ng buong bansa, kung anong klaseng mga tao ang mga ito. Itong mga tuta na ito ni Duterte. Ewan ko ba naman kasi sa mga tao, palibhasa kasi itong mga tao na nabubola nila, ay yung mga tao na hindi naman mahilig walang hilig makinig ng mga balita, hindi nakakapanood, walang intensyon, wala sa kaisipan yung malaman kung ano ang mga latest na nangyayari sa bansa. Yung mga hearing sa Senado at Kongreso. Kasi kung matatalino ang mga ito at may malasakit ito sa bansa, sana pinagtutuunan man lang nilang ng pansin na minsan manood sila ng
ng yung mga hearing na yan, yung mga balita araw-araw, di sana nalalaman nila kung ano ang katotohanan, ano mga nangyayari, ano ang mga pinaggagawa, ano ang mga katotohanan, lalo na dito sa tungkol sa mga politikong korap, mga politiko na bayolente. Itong kasalanan nitong mga Duterte at itong mga grupo ng mga Duterte. Yun po ang mahirap eh. Kasi itong mga taong ito, yung sektor ng Class D and E, yung mga hindi nakikinig ng, yung mga walang pake sa mga pangyayari, mga current events, mga parang yung mga klase ng tao, ang alam lang eh, sumubo ng pagkain, tumae. Basta yung nabubuhay lang sa araw-araw at nakakatanggap ng ayuda nitong mga politiko. Kaya bumabango, kaya para sa kanila mabango. Mabango pa rin ang mga klase ng politiko nito, kagaya ni Bongo. Nitong mga politiko na ang hilig mamigay ng ayuda. Kasi binubusog nila ang tao. At ang tumatanggap o binibiyayaan nila nitong mga ayuda na to ay talaga yung mga tao na kayang-kaya nilang paikutin yung nagbebenta ng mga boto, itong mga ayuda grabbers na ito. Para dito sa mga klase ng taong ito, wala silang alam sa mga kasalanan ng mga Duterte, sa kasalanan ni Bato, ni Bongo. Ang alam nila yung Malasakit Center. My goodness. Hindi naman pera ni Bongo yan. Pera yan ng gobyerno eh. Tama? Sobrang kakapal ng mukha. O, isa pang makapalang mukha dito, itong si Alice Guo. Sa laki ng kasalanan niya sa bansa natin, sa laki ng tadtad ng mga issue, mga krimen, makukuha pa na tumakbo muli bilang mayor. At ito naman kasi ang may kasalanan nito, itong mga abogado nito na kapwa naman nating Pilipino. Alam nyo, kahit na abogado ka, kliyente mo ang isang Alice Guo na isang traidor na foreigner, hindi naman Pilipino yan eh. Pero itong mga lintik na abogadong ito, palibhasa kasi, siguro ko, milyon-milyon ang ibinabayad sa kanila, kinakalimutan na yung pagiging Pilipino. Mas matimbang yung pera kaysa sa pagiging Pilipino. Kaya sobrang pagtatanggol kay Alice Guo. At mukhang sila pa sila pa ang promotor sa pagtakbong muli ni Alice Guo sa politika. Sila ang nagpupush. Sa totoo lang, kung si Alice Guo mukhang wala naman sana sigurong balak. Kasi alam naman niya yung katayuan niya. Pero ito mga abogado niya, yung mga nakapaligid sa kanyang mga nabubusog sa kanya, sana naman po, kahit na abogado kayo, pairali naman yung pagiging makabayan, makapilipino. Pilit ninyong ibinabangon, itinataas si Alice Guo. At mukhang welcome na welcome din ng mga taga-Banban ang pagbabalik ni Alice Guo. Bakit? Dahil na naman sa ayuda. Ayuda, pera, parang hindi ka panipaniwala na ang mga Pilipino ang
traditional na Pilipino, mga kababayan, mga Pilipino noong araw, yung matatanda, may prinsipyo. May pagpapahalaga sa dignidad. Ang mga Pilipino ngayon, napapansin ko, nawawala na po yung dignity at morality. Madaling masilaw. Madaling masilaw sa ginto, sa kayamanan, sa cash. To the point na ibenta yung sariling bansa. Hindi nag-iisip. Ang nakikita lang yung ngayon. Ngayon, tumatanggap ka ng malaking pera na bukas makalawa, ubos din. Pero ang hindi iniisip, mga kababayan, yung sa kinabukasan ng mga anak nila, yung present generation, yung future generation, hindi iniisip nila na itong pagbibenta nila ng dahil sa pagkagahaman sa pera, na makukuha nila na ibenta ang kinabukasan ng bayan at kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino, kinabukasan ng Pilipino, kinabukasan mismo ng kanilang sariling mga anak at apo. Wala pong pinagkaiba. Mga politiko, mga gahamang politiko, mga mayayaman, mga negosyante, at pati na yung mga maliliit na mamamayan, yung mga mahilig sa ayuda, mahilig sa regalo, mahilig sa bigay. Yung sinisilaw ng mga kagaya ni Alice Guo, madaling masilaw. Kaya itong mga Chinese na ito, alam na alam po kasi nila ang kahinaan ng Pilipino. Nakapagtataka, ano po ang nangyari? Mga kababayan, di ba? Kayong nanonood sa akin na medyo nabuhay ng yung mga kasabayan ko. Kasi noong araw, hindi po ganito ang nakagisnan ko na prinsipyo ng matatanda, ng mga magulang. Noong araw yung matatanda, wala akong nakita na yung nagbebenta ng dignidad. Lalo na dito sa probinsya. Ngayon, parang yung tubig na binuhusan ng lason, lason na lason ang kaisipan at damdamin ng mga Pilipino sa ngayon. At hindi lang iilan yun, mukhang majority ng mga Pilipino ay kayang bilhin. Kaya ko sinasabing majority kasi hindi lahat. Mayroon pang mangilan-ngilan na hindi kayang bilhin. Nakakalungkot. Nakapagtataka na ito pong si Alice Guo, alam naman natin, tayo ay naniniwala na hindi siya inosente sa mga issue na ipinupukol sa kanya. Meron siyang mga krimen na ginawa, mga panluloko, mga pangpapalsipika ng ating mga public documents. Kaya nga, 'di ba? Naban na nga siya sa pagiging mayor, tapos ibabalik. 'Di ba na-disqualify na nga? Tinanggal na nga sa pagka-mayor. Dahil sa mga ginawang pagpapalsipika ng mga papeles para lang maging mayor. Tapos ngayon, ongoing ang kaso, ibabalik ninyo. Kahit sabihin pa na covered pa siya ng batas natin na at present, hindi pa siya
nahahatulan na siya talaga ay spy or siya talaga ay Chinese. Sa kasalukuyan kasi gumagana pa yung kanyang pineke na birth certificate. Kaya, by law, pwede pa siyang tumakbo. Ano ba naman, Pilipino? Kahit nasabihin pa na ongoing pa ang kaso, hindi pa napapatunayan, hindi pa nasisintensyahan na si Alice Guo ay talagang peking Pilipino. Nakakatawa. Parang kapag ito si Alice Guo po ay natuloy na makapag-file ng candidacy, para na lang nating tinanggap na siya nga ay isang Pilipino. Ang lungkot nito, kapag ang mga manalo na mga senador, mga congressmen sa 2025, ewan na lang natin kung ano ang mangyayari sa kaso ni Alice Guo. Baka mapawalang sala pa to di balik sa dati. Kasi dyan na lang sa sa Congress, di ba yung mga chairman ng Quad Committee, yung isa dyan mawawala, si Dan Fernandez. Dahil tapos na yata siya sa kanyang 3 terms. Kaya babalik siya sa lokal. Nandiyan pa rin kaya yung tatlong magagaling na Quadcom chairman. Sila Acop, sila Abante, si Barbers. Paano kung napalitan na yan ng mga pro Duterte? Diba? Isa pa. Pagdating naman sa Senado, kapag nanalo itong mga nasa ticket ni PBBM na puro mga pro Duterte, ay nako. Di ba mga kababayan, funny. Parang nakakatawa tayo Itong ang batas natin na dapat sana, supposed to be, ay magtatanggol sa atin, magliligtas sa bayan natin, magpoprotekta sa karapatan, magpoproteksyon ng katotohanan. Pero tila baga ito ay siya rin na nagpapahamak Nakaratlong video na kaya umaano na naman yung aking lalamunan. Kumakati. Kasi dahil sa batas, parang napapawalang sala temporarily walang sala itong si Alice Guo. Dahil sa batas, dahil sa umiiral na batas, makakabalik siya bilang mayor. Di ba nakakatawa? Nasaan ang batas na yan na magtatanggol sa katotohanan? Pahamak. Itong batas natin na nagpoprotekta sa mga walang kakwenta-kwentang gustong tumakbong mga politiko, sila rin ang nagpapahamak, di ba? Dahil sa batas. Nare-realize ba natin yun? At ang gumagawa mismo ng mga batas, itong mga luko-lukong mga politiko na wala namang balak na baguhin yung batas dahil magpapahamak sa kanila. The culprits are being protected by the law they themselves made na nagpapahamak sa bayan natin at sa ating mga Pilipino, sa mga maliliit kapalit ng ayuda. Okay mga kababayan, parang ang malas-malas, parang wala akong nakikitang magandang kinabukasan para sa Pilipino kung ganito ang sistema ng pagpili ng mga magiging leader
Kahit na sa pamilya Marcos, tingnan mo. Dynasty, di ba? After PBBM, sino na? And then sa 2028, sa after 2028, sino na? Marcos pa rin. Di bali sana kung kasing husay, kasing bait nung apula kay Marcos. Paano kung hindi? Yung second generation, okay pa si PBBM. Paano yung mga third and fourth generation? Mukhang nag-iiba na eh. Si Sandro mukhang iba naman ang ano eh. Masyado na kasing ano eh. Malayo na dun sa puno. Iba na ang kultura. Iba ang generation. Well, lahat naman po may katapusan eh. Kaya, hintay na lang tayo ng kung saan tayo magtapos. Kasi nga, sabi nga, kung sino ang namumuno, pinili daw ng Diyos. Ano ba yon? Yung Vox Populi, Vox Dei. Kaya kung sino man ang nandyan eh, pinili ng Diyos. O si Duterte pala, pinili ng Diyos. Ay, nako. Anyway, paalam na tayo mga kababayan kasi nangangati na naman ang lalamunan ko. Madali magasgas. So, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan forever. Peace.